Magandang araw po sa ating lahat. Kami nga pala ang huling pangkat na magtatalakay sa araw na ito. Narito nga pala ang aming paksa ngayong araw. Malikhaing pagsulat ng nobela at dula, ang nobela at dula bilang anyong pampanitikan, pagbuo ng tauhan at tagpuan, pagbuo ng banghay at dialogo. Ngunit bago natin simulan ang ating formal na talakayan, ay alamin muna natin ang ating layunin sa araw na ito. Una, nagagamit ang mga estratehiyang pampagtuturo kung paano makasusulat ng isang makabuluhang akda upang makabuo ng isang mapanuri at malikhaing pag-iisip. Pangalawa, na ipapakita ang kaalaman sa mga tradisyonal, kontemporaryo at makabagong proseso sa malikhaing pagsulat ng iba't ibang akda. Pangatlo, na ipapakita ang kaalaman sa pagpapahayag sa nabuong sariling akda at nakapaglalahad ng mga layunin sa tema ng akda. Panghuli, na ipapakita ang kasanayan sa positibong paggamit ng teknolohiya sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pitsa-kutsa, video at iba sa mga nabuong akda. Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan. Una ay ang nobela at dula. Ang nobela at dula, ito ay dalawang mahalagang anyo ng panitikan na nagbibigay buhay sa ating imahinasyon at nagpapalawak ng ating pag-unawa sa mundo. Ang nobela, ito ay isang mahabang salaysay na nagkukwento ng mga pangyayari sa buhay ng mga tauhan at ito ay binubuo ng maraming kabanata. Narito nga pala ang iba't ibang genre ng nobela. Una, romansa. Pangalawa, misteryo. At pangatlo ay pantasya. Ano nga ba ang romansa? Ang romansa, ito ang nobelang nakatuon sa kwento ng pag-ibig ng dalawa o higit pang mga tauhan. Halimbawa nito, ang Banaag at Sikat ni Lope K. Santos. Ang kwento ng pag-ibig ni Julian at Taeng ay naglalarawan sa mga hamon at paghihirap ng pag-ibig sa gitna ng kahirapan at pagkakaiba ng uri ng mga tao sa lipunan. Pangalawa ay misteryo. Ang nobelang ito ay nagtatampok ng isang krimen o misteryo na kailangang lutasin ng isang detective o ibang tauhan. Halimbawa nito ay ang Mga Ibong Mandaraget ni Amado V. Hernandez. Ang nobelang ito ay nagtatampok ng mga misteryo sa pagkamatay ng ilang tauhan na nagsisilbing paraan upang ilarawan ang pananakop ng mga Hapon at ang mga karahasan na naganap sa gitna ng digmaan. At ang panghuli naman ay ang pantasya. Ang pantasya, ito ang nobelang nagtatampok ng mga kathang-isip na mundo, mga mahiwagang nilalang, at mga supernatural na kapangyarihan. Halimbawa nito ang Alamat ni Maria Makiling ni Jose Rizal. Ito ay isang alamat na nagtatampok ng mga supernatural na kapangyarihan at mga mahiwagang nilalang na nagsisilbing paraan upang ilarawan ang kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Magandang hapon, dumako naman tayo sa dula. Ang dula ay isang paglalarawan ng buhay na ginaganap sa tanghalan o entablado. Isang sining na naglalayong magbigay ng aliw o maghatid ng mensahe sa mga nanonood. Ayon nga kay Arrogante, 1991, ang dula ay isang pampanitikang panggagaya sa buhay upang may pamalas sa tanghalan. Sa pamamagitan ng dula na ilalarawan ang buhay ng tao na maaring malungkot man, masaya, mapagbiro, o masalimuot, at iba pa. Dumako naman tayo sa mga uri o iba't ibang uri ng dula. Unang-una ay ang komedya. Ang komedya ay isang dula na naglalayong magpatawa sa mga nanonood at ang wakas ay kasiya-siya sa mga manonood. Halimbawa na dito o halimbawang uri nito o komedya ay ang
sa pula at sa pula sa puti. Pangalawa naman ay yung trahedya. Ang trahedya ay nagwawakas sa pagkasawi o pagkamatay ng pangunahing tauhan. Halimbawa nito ay ang kahapon, ngayon at bukas. Ang pangatlong uri ng dula ay ang melodrama. Isa itong kasiya-siya din ang wakas nito bagamat ang uri nito ay may malungkot na bahagi. Halimbawa na dito ay ang Asarin Manok ni Patrick C. Fernandez. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa tauhan at tagpuan o yung pagbuo ng tauhan at tagpuan. Ito ay mahalagang bahagi ng pagsusulat ng kwento o anumang naratibo. Unang-una yung tauhan. Ang tauhan ay ang taong kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Ito ay tumutukoy sa mga personalidad na gumagalaw o kumikilos sa kwento. So, upang malaman o natin kung paano makabuo ng epektibong tauhan na nararapat natin isaalang-alang ang sumusunod. Unang-una ay yung pisikal na katangian ng tauhan. Pisikal na katangian ng tauhan kagaya na lamang ng hitsura, edad, taas, kulay ng balat, at iba pang panlabas na kaanyuan. Pangalawa ay yung personalidad. Ito'y pumapatungkol sa pag-ugali, paniniwala, damdamin, at pakikipagkapwa ng tauhan sa kwento. Ang pangatlo naman ay yung motibasyon. Ang dahilan ng tauhan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Bakit ang pangunahing tauhan ay kumikilos ng ganitong paraan sa kwento? Ganyan mga tanong. Pang-apat at huli ay ang pag-unlad ng tauhan. Nagbabago, kung saan nagbabago ang tauhan sa buong kwento. O di kaya paano nagbabago bilang resulta sa pangyayari? O ano ang kanyang natutunan sa kanyang buhay o sa kwento. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako nga po pala si Binibini Manggubat Rebelin at itatalakay ko ngayong araw ang tagpuan. So ano nga ba ang tagpuan? Ang tagpuan ito ang oras o lugar kung saan naganap ang pangyayari sa kwento. So binibigyan din dito ang kung kailan at saan naganap ang mga pangyayari. So sa susunod naman ay ang paglalarawan ng tagpuan. So, meron tayo ditong physical na lugar, panahon, at oras. Pangatlo, kalagayang panlipunan. So, physical na lugar, ito ay ang binibigyan diin dito ang paglalarawan kung ano ang anyo o physical na lugar, like paano mo ito may larawan ang lugar. Kagaya na naman, halimbawa nito ay ang bahay na maliit o kaya ang like paaralan o ito ba ay simbahan. Yan, masasabi nito may larawan kung anong lugar. Pangalawa ay panahon at oras. So, ang panahon at oras ay binibigyan diin nito kung kailan, kung kailan, paano, kung kailan naganap ang kwento. Halimbawa nito ay petsa, oras, alas 7 ng gabi, alas 4 ng hapon, alas 7 ng umaga, o kaya petsa like Nobyembre 16, 2024. Yan. So, pangatlo ay kalagayang panlipunan. So, ano nga ba, paano na natin may larawan ang kalagayang panlipunan? Halimbawa na lang nito ay ano nga bang kalagayan ng panlipunan? Halimbawa ay ang like sa Makati. Ang Makati ay ano nga bang paano mo mailarawan ang Makati? Like ano nga ba? Halimbawa nito ay ang kalagayan ng panlipunan. May larawan natin ang kalagayan ng panlipunan kung ang lugar ay ito ay mahirap o kaya ang puok na ito ay lahat sila ay mayayaman o kaya ang probinsya nito ay
kung ano ang kalagayan ng probinsya ay matahimik o kaya like ang probinsya na ito ay puro mahirap ang mga nakatira. So yan, diyan natin may larawan ang paglalarawan ng tagpuan sa kalagayan ng palipunan. Di ba masabi natin mahirap o mayaman? Next is we have pagbuo ng banghay at dialogo. Basahin natin. Ito ay mahalagang bahagi ng pagsusulat ng isang kwento o dula. So napakalaga ng banghay at dialogo talaga dahil ano nga bang banghay? Ang banghay ito ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. So ito ay mahalaga dahil ang banghay ay masasabi natin ang banghay pagkasunod-sunod ng kwento. So kung walang banghay at dialogo ay ang kwento ay hindi siya pagkasunod-sunod o kaya ito ay mahirap maipaliwanag o mahirap intindihin ang kwento kapag walang dialogo o banghay. So, yun lamang po at maraming salamat. Dumako naman tayo sa mga bahagi ng banghay. Una, simula. Ang simula, ito ang bahagi na kung saan ipinapakilala ang mga tauhan sa kwento. Pangalawa, suliranin. Ang suliranin sa bahaging ito, nakasalalay ang mga pangunahing problema o hamon na kinakaharap ng mga tauhan. Pangatlo, saglit na kasiglahan. Ang saglit na kasiglahan, ito ang mga bahagi kung saan nagkakaroon ng mga pangyayari na nagiging sanhi ng pag-usbong ng tensyon. Pang-apat, kasukdulan. Ang kasukdulan, ito ang pinakamataas na punto ng tensyon sa kwento. Panglima, ang kakalasan. Ang kakalasan sa bahaging ito, unting-unting malulutas ang suliranin. At ang panghuli ay ang wakas. Ang wakas, ito ang bahagi na kung saan nagtatapos ang kwento. At narito naman ang halimbawa. Una ang simula. Si Ana ay isang estudyanteng nahihirapan sa kanyang mga asignatura. Nais niyang makapasa ngunit kulang ang kanyang oras sa pag-aaral. Ang suliranin naman ay nalalapit na ang pagsusulit at hindi pa handa si Ana. Nais niyang humingi ng tulong, ngunit nahihiya siya sa kanyang mga kaklase. Ang saglit na kasiglahan naman ay inalok siya ni Carlo ng tulong sa pag-aaral, ngunit may alinlangan pa rin siya. Ang kasukdulan ay dumating ang araw ng pagsusulit, pinili ni Ana na kumuha ng tulong mula kay Carlos at natutunan ang mga aralin. At ang kakalasan, matapos ang pagsusulit, nasurpresa si Ana na nakapasa siya. At ang wakas sa kwento ay nalaman ni Ana ang halaga ng pagtanggap ng tulong at pagkakaroon ng tiwala sa sarili.